Ako si Jose Ramiro Frondosa. Mas kilala ako nga Ramer. Isang trabaho ako sa kay Lancy de la Torre. Isang top breeder yan dito sa Negros. Kaya doon ako nagsimula sa pag-aral ng manok dahil hindi ko rin linya ang magmanok. Galing ako sa driver ng jeepney at saka bus. Nagtrabaho din ako ng backhoe operator, dump truck operator. Kaya isang base na wala na akong trabaho, naghanap si Mr. Lancy de la Torre ng driver. Kaya pumasok ako para ma-experiencean ko din ang manok. Pero pagpasok ko sa kay Lancy de la Torre, hindi pa ako marunong ng lahat sa manok. Kaya palagi akong natusa na bibili ng pagkain hanggang nagtiwala niya sa akin na ako na lahat ang inutusan niya para asikasuhin ang kanyang farm. Kaya doon ako naka-alam kung paano ko hawakan ng manok, paano ko pakainin, kasi hindi ko alam yon nung wala pa ako sa kanya. Minsan, pinag-aralan niya pa ako nga, sabi niya sa akin na kailangan mo yan malaman dahil sa pag-abot ng araw, mahanap buhay ko rin. Yun na, nagsimula na magpasok sa isip ko na mag-alaga ng manok. Hanggang natutunan ko lahat ng bagay sa manok. Mula vaccination hanggang treatment, paano maggamot ng mga nandun sa cord, paano makita yung may sakit na manok, paano pag nakilala ko pagi sa kay Lancy de la Torre, paano i-apply ang mga gamot na sa wasto na sakit ng manok. Kaya doon ko lahat natutunan. Nung nasira ang incubator ni Tio Lancy, mayroon siyang tinawagan na mag-ayos galing Davao. Tapos inutusan niya ako nga sunduin yung tao na mag-ayos ng incubator doon sa airport. Kaya pagdating namin sa Manukan, inaayos na yung tao ang mga incubator. Inutusan ako ni Sir Lancy na tulungan ko daw para madali matapos, para makauwi naman yung gumagawa sa Davao. Kasi Davao po yung tinanggalingan. Tapos nung una kong tulong, hindi pa ako interesado sa incubator. Tapos uwi na siya. Nung ikalawang balik niya, tulong din ako. Pero interesado na ako sa ginagawa niya. Kasi sabi ni Tio Lancy na baka sa sunod na araw, ako na ang mag-ayos kung wala na ang tao na mag-ayos. Ako na ang mag-ayos. Kaya naka-interest ako na baka kung alam ko na at marunong na ako, isang hanap buhay na yun. Kaya nagsimula ako naggawa, maliit lang muna. Tapos, daming error. Tapos, bumalik dito ulit ang nag-repair ng incubator. Kaya tanong-tanong na ako sa kanya. Dami na ako natanong sa kanya. Di alam na doon sa mga tinatanong ko, yun ang hindi ko alam paano ang incubator para makabuo ng sisiw. Lahat ng mga tanong ko, sinagot niya naman. Kaya, pag alis niya, kinamagaan, inulit ko ulit. Gumawa ko ulit ng incubator. Lahat ng mga tinanong ko sa kanya, ginamit ko doon sa paggawa ng incubator. Kaya sabihin natin na yung ginawa ko, mga 75% na. 75% na kaagad ang iyan na production. Kaya tuloy-tuloy na ako. Tapos punta naman ako sa kay Tio Lancy, nagtanong naman ulit. Kasi si Tio Lancy daming jack of all trades yan. Kaya inutusan niya ako, ganito, sige kunin mo yung isang incubator. Tinuruan niya ako kung paano gawin, paano butasan, paano lahat na. Pagkatapos,
pinagana namin at linagyan ng temperature gauge. Yun, nag-perfect ang temperature, ang init. Kaya doon ako natuto na kailangan magtanong. Kung hindi mo alam, magtanong ka at saka matuto ka sa ginagawa mo. At saka lahat naman sa mga kaibigan ko, daming mga engineer, mga architect, dagdag pa ulit sa mga hindi pa kumpleto yung incubator na ginawa ko. Kung hindi dahil sa mga kaibigan ko na mga engineer. Lahat ng mga design, dami na nag-ambag sa akin na ganyan, gawin mo ito. Lahat na collect para mabuo ko ang bagay na kailangan na makuha ko ang 100% ng hatchery ng incubator. Kaya doon nagsimula. Yung una kong customer, si Albilis. Sinabihan na ni Tulan si Albilis na baka gusto mo magpagawa ng incubator. Ito si Ramer, driver ko to, marunong na magawa ng incubator. Pero hindi pa talaga. Wala pa akong may nagawa sa iba, kundi sa akin lang. Kaya gumawa ko para sa kay Albilis. Yun, ginawa ko sa awa ng Diyos. 100% kagad yung ang hatchery ng incubator. Kaya doon na nagsimula, dami na nagpagawa sa akin. Sunod-sunod na. Kasi hindi naman ako nag-advertise, hindi ko marunong mag-advertise. Yung nag-advertise mismo, yung mga tao na nagawaan ko ng incubator, sila nagturo sa akin na doon ka sa kay Ramel magpagawa ng incubator. Hanggang lahat na kulang sa akin, nagtanong-tanong pa ko sa mga kaibigan ko na mga engineer, mga architect. Kaya nabuo lahat ang RGF, hindi lang sa akin kalaman. Lahat ng kalaman nandoon galing sa kaibigan ko. Sabihin na natin, 80% ang sakay Sir Lance. Sa ngayon, gumagawa na ako ng mga sizes ng incubator. Mula sa 108 hanggang sa 2,180 capacity. Lahat yon, depende sa nagpagawa sa akin. Sa awa ng Diyos, nakakuha na ako ng mga project na sa government natin, sa mga cooperative. 2 project na nakuha ko sa cooperative. Kaya siguro, yung mga gawa ko, dami na na-satisfied dahil maganda ang labas ng sisiw. Tapos, pag nagtanong sila sa akin, sinasagot ko naman kung anong problema ng incubator. Hanggang sa may mga kaibigan ako na may mga sira ang incubator nila. Doon ako nagsimula sa pag-repair at saka calibration. Nag-out of town na ako, nag-home service na ako para mag-calibrate ng incubator. Yung mga tao mga breeder na napuntahan ko, na calibrate ko, sila na nagsabi sa mga kaibigan nila na tinuro ako na si Ramir daw maganda, maayos mag-calibrate. Doon nagsimula ang pangalan ko sa RGF na sila mismo ang naghatak sa akin pataas para matugunan ko lahat ang mga pangangailangan nila sa incubator. Kaya ngayon, andito na si RGF, nagtanggap ng mga hatchery kasi nakakuha tayo ng permit sa barangay mag-hatchery, nakakuha tayo ng mayor's permit at saka BIR, DTI. Lahat yan, magamit natin para sa pagtanggap ng lahat ng mga gusto magpa-hatch dito sa RGF. Kaya kung sino man ang wala pang incubator, pwede makatawag sa RGF Hatchery. At kung mayroon kayong problema na repair at saka calibration, andito lang ako. Hanapin nyo lang yung number ko nandoon sa mga nakalagay sa mga incubator na nagawa ko. Marami na tayong mga kaibigan na mayroon ng incubator dito sa Negros, sa Luzon, sa Iloilo, Guimaras, sa Capiz, sa Manila, sa Tugigaraw. Marami na tayo doon. Hindi lang dito sa Negros.
Kaya nandoon na ang pangalan ko, si RGF, na may cellphone number. Kaya kung may problema kayo, tawagan nyo lang. Ito ang gawa ng RGF hatchery. Ito 540 capacity. Ito ang atin na na pag-operate semi-automatic. Ang tawag dito semi-automatic dahil tayo ang nag-ikot. Hindi nagdepende sa motor dahil yung motor hindi natin maiwasan na masira. Kaya ito walang sira. Lifetime ito na pag-ikot. Kaya ito lang. Ipakita ko sa inyo paano ikutin ang RGF. Hawakan mo lang itong handle sa taas at ihila. Isang ikot na yan. Isa na natin. Kahit hindi natin i-open, i-close natin, pwede rin mabalik. Pwede maikot. Ganyan lang ka-simple ang pag-operate ng RGF incubator. Tingnan natin sa loob sa mga malalaki. Yung mayroon tayong, sinabi ko na kanina, mayroon tayong 1,000, mayroon tayong 2,180. Tingnan natin sa loob. Ito ang 1,000 capacity. Malaki ito, dalawang door. Tapos, i-lock mo ito. Ito mayroon siyang lock. Ilagay mo lang dito sa butas para hindi ma-release ang tray. Tapos kunin mo lang yung tray, lagay mo ng itlog, ibalik, tapos hawakan mo itong handle para hindi ma-release, kunin mo yung lock, ito ng lock. Pagkatapos iikot mo na. Iyon ang kasimple. Doon tayo sa dire tayo sa ito isang products ni RGF na 2,180 capacity. Ito 4 doors. Isa, dalawa, tatlo, apat. Itong purpose ng 4 doors kasi malaki. Kung gusto mo dito ka lang magdalod, dito ka lang open. Dito ka lang kukuha. Pagkatapos mo dito, isira mo lang. Pagkatapos dito, kung mayroon ka dito kunin, dito ka naman. Hindi mo na ma-open yung tatlo. Tapos dito sa loob, sa ilalim, pwede ka naman dito makaload kung may i-load ka dito. Lahat sila may purpose para hindi lalabas ang init na buong buong init. Tapos madali lang. Ganon din sa isa. Kunin mo lang lock. Ganon din sa agriculture. Kahit 2,000 ang capacity, 2,180, simple lang ikot. Yun, lang kasimple ang RGF incubator. Sa liwat, ako si Jose Ramiro Frondosa. Buo kong pangalan yan, pero nakilala ako sa tawag na Ramer. Andito ako ngayon sa Barangay Concepcion, sa Sinda Acacia. Andito ngayon ang shop. Dito ako tumatanggap ng lahat ng transaksyon sa incubator. Mapagawa man, mapa-incubate man, o magpa-calibrate. Kaya kung interesado kayo sa RGF, tawagan nyo lang ako at puntahan nyo. Salamat gid sa tiwala na bigay nyo sa akin. Sa lahat na nakakuha na at nakapagawa na sa akin, nagpa-calibrate. Salamat gid sa inyo, sang tanan-tanan yung asalig sa kay RGF.